Sa may himpapawid, malapit sa kalangitan, may isang uri ng mundong nilikha ang mga tao na nababalot ng kakaiba at misteryosong kapangyarihan, ang Guardia. Ang mundong ito ay nababalot ng isang alamat. At mula sa kalangitan, patuloy ang paglipad ng manlilikha sa ibabaw ng ulap. Ito ang kwento ni Kud, isang sky pirate na nakahandang gawin ang lahat ng buong tapang upang maabot ang pangarap. Ito ay paglalakbay at sa lungsod ng Las Fiang, sila Kud at Ren ay nakilalang magkapatid na Rasati at Lilia. Ang dalawang ito ay baon sa malaking utang. Sa takot ni Rasati, nakunin sa kanya si Lilia kapalit ng utang nila na hindi mabayaran. Gabi-gabi siya nakikipaglaban sa isang arena na matatagpuan sa ilalim ng isang simbahan. Nang malaman ng grupo nila Siska na ginagamit ang mga Edelrad bilang armas sa pakikipaglaban, naging malinaw na sa kanila ang lahat. Subalit, dinukot si Lilia ng mga di kilalang lalaki. Hindi magpapatalo si Kud at gagawin niya lahat para mabawi si Lilia. Parang hindi yata maganda to ah. Kawatan ng hiray-hiray. Ren! Napayapang tingnan. Nitulab ng kalisod. Arahiray wapa. Ninahayat sila. Tapusin sila! Malusin sa sabot. Abot ako! Kud, kailangang magsanib tayo. Ha? Pero... Kayong dalawa, mukhang may binabala kayo hindi maganda, ha? Ngayon na. Oo, Ren, sige. Mapayapang langit. Pagpasok ng kaluluwa sa mga bituing nagniningning, lilitaw ang kalangitan, ang katotohanan ang pinakahihintay, isang pusong sawi, ang iyong kaluluwa ay babangon, upang maging pag-ibig, ang kapalaran mo'y nakahintay, sa iyong sasabihin, dahil sa iyak ng hangin, nakadampi sa iyong balat, ngayon na ang panahon, ipakita ang iyong puso, at ang tunay na kahulugan ng pag-iyak ng hangin, buuin ang magkaiwalay. Kung ganon, isa lang pala Edelrad presyo ng batang lalaki. Dalawa. Miller Tray ng pag-ibig at pagnanasa. Ano to mga kaibigan? Ang walang kupas natin Kubiro si Rasati, nakatanggap na matinding tama! Ikaw pala ang tinatawag nilang walang kupas, ha? Nakakatawa ka naman. Hindi ako matatalo. Dahil wala akong karapatang matalo kailanman! Talaga nagko-concentrate lang siya sa energy niya. Mukhang ngayon palang nag-iinit ang laban, ah. Sa susunod na atake, malalaman ang resulta ng match. Huwag ka nang pumalag pa! Wala ka nang magagawa! Tanggapin mo na ang katapusan mo, babae! Hindi ako pwedeng matalo, kahit ano pang mangyari! Goku Zero! Ryo!
Nang patumba niyang isang Edelrod Pleasure sa isang pag-atake lang niya. Ang lakas sa kapangyarihan niya. Sa likod! Kung alam ko lang na halimaw ang mga kalaban ko, sana pinangalagaan ko na lang ng gusto ang buhay ko. Umalis na tayo! Dali! Yan ang espada ko! Ito na yan! Mag-ingat ka rin! Bren, tatawad. Lilia! Lilia! Anong nangyari? Yung lalaki nagtangkang kumidnap kay Lilia kahapon. Dumating dito at may mga kasamang iba pang lalaki. Pero huwag ka mag-alala, natalo naman namin sila eh. Maraming salamat. Ayos ka lang ba? Oo. Mabuti naman. Hindi ako dapat umalis. Hindi ko dapat iniwan na mag-isa si Lilia sa bahay. Kasalanan ko! Ate, Malaki ang utang na loob namin sa inyo. Maraming salamat. Ako ang dapat na magpasalamat. 2 beses niyo nang niligtas si Lilia. Una na kami. Sandali lang! Panindigan mo ha, Ha? ang pangako mo sa kanya. Oo. Mag-iingat kayo lagi ah! Hi. Late na naman si Siska. Lagi na lang niyang ginagawang komplikado ang mga bagay. kung ang pagpunta dito ang tinutukoy mo, tama ka. Dahil magkakaroon ng isang malakihang Edelred Protection Mission na ididispatch punta sa Millard Tray ngayong gabi. Ang mga branch na malapit sa direksyon ng Lasby Uncle ay pinaghahanda na rin bilang mga reinforcement. Kunin niyo to. Kailangan tumakas ulit tayo mamaya papasok sa Millard Tray bilang dagdag na pwersa kung sakaling kailanganin. Ha? Isusuot ba ulit natin itong mga to? Ito naman, huwag ka na mag-alala. Bagay naman sa yung damit na yan eh. Teka Siska, paano nga pala sila rin? Hindi ba dapat kontakin natin sila? Pwede nating mahanap si Ren gamit ang Edelred Radar. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Imimit na lang natin uli sila pagkatapos ng misyon. May isang problema nga lang. Problema? Ang problema, kung makakayanin lang Kudater na makahanap ng pera. Ano nang gagawin natin ngayon? Bakit ba kasi pareho pa tayo nasisante sa trabaho kahapon eh? Pag nalaman ni Siska na wala tayong nahanap na pera, siguradong lagot tayo sa kanya. Patay tayo rin. Sigurado akong hindi tayo agad makakahanap ng pagkakakitaan. Yan lang pala eh. Tutulungan ko kayo. Ikaw? Teka, sandali lang. Relax, nagpunta ako rito para bigyan ka ng magandang balita. Tumahimik ka! Kung talagang kailangan nyo ng pera, pumunta kayo dun sa templo na nasa tuktok ng burol. Sa akala mo ba maniniwala ako dyan sa sinasabi mong yan? Tuwing gabi nagkakaroon ng iba't ibang labanan ng lakas sa basement at templong yun. Ang panalo siya magkakamit ng malaking halaga ng pera. Siyempre, malaki na agad ang lamang nyo pagdating sa bagay na yun, kaya sigurado na ang panalo nyo. Talagang ginagalit mo ako! Teka lang, hindi nyo naman kailangan pumunta kung ayaw nyo eh. Yun eh kung talaga ayaw nyo. Pero kung gusto nyo naman,
Pwede ko sabihin sa inyo ang password basta maging babait lang kayo sa akin. Pag nakarating na kayo sa harapan ng templo at nakita nyo ang lalaki na kaitim, ito ang sasabihin nyo. Tinatawagan namin ngayon ang Diyosa. Darating ang araw at ang kamatayan ay hihimlay sa lupa. Talaga bang hindi ka tatahimik, ha? Sige! Nakakainis. Eto ng perang napanalunan ko. Oh, sayang ginawa mo. Ibabayad ko rito ng diretso sa mga taong pinagkakautangan nyo, ha? Mukhang nahirapan ka sa naging laban mo kagabi, ah. Ayos ka lang ba? Oo. Hindi ka dapat masyado nagpapakapagod. Baka mas makakabuti kung hindi ka muna lumaban ngayong gabi. Hindi. Kailangan lumaban pa rin ako mamayang gabi. Mal, Ano yun, Rasati? kung sasali ako ngayong gabi at manalo ako, ibig bang sabihin nun tapos na ako magbayad sa lahat ng iniwang pagkakautang ng ama ko? At maaari nang maging malaya si Lilia. Oo. Ibig sabihin, hindi na kukunin si Lilia ng kahit sino man. Magiging malaya na talaga siya. Oo. Tama yun, Rasati. Kung ganon, mauna na kami. Lilia, pwede bang manood ka ng laban ko mamayang gabi? Kasi sa tuwing lumalaban ako, hindi ko mapigilang mag-alala pag naiisip kong mag-isa ka sa bahay. Kaya nga, kailangan talagang lumaban ako mamaya para siguradong makalaya ka na rin. At kapag nangyari nga yun, hindi na tayo magkakahiwalay. Hindi ka nagtagumpay. Pasensya na. Oras na matapos bayaran na Rasati ang lahat ng pagkakautang nila. Mawawala na tayo ng kontrol sa kanilang dalawa. Kaya bago pa mangyari yun, kailangan makuha mo na si Lilia. At hindi ka pwedeng magkamali. Meron po kasi dumating na malaking hadlang eh. Ano bang ibig mo sabihin hadlang? Isang kakaibang Edelrod pleasure ang hadlang sa mga plano natin. Kakaibang pleasure? Alam ko lang kailangan sila ng pera eh. Kaya tinandaan ko mga mukha nila. Sino tinutukoy mo? Isa sa batang Edelrod pleasure. Wala naman dapat ipag-alala sa kanya eh. Pero matindi dito yung Edelrod niya. Nagiging ganito sa kalaking espada. Pero pag ginalaw naman, napakagaan. Kasing gaan lang ng hangin. Ay, nako. Ano ba yan? Wala naman gustong kumuha sa akin. Ang hirap naman maging ganito. Yung wala kang kapera-pera. Buti pa tingnan natin. Hmm? Yung sinabi ng lalaki kanina na nangyayari sa ilalim ng templo. Nasisiraan ka na ba? Sigurado akong patibong lang sa atin yung sinabi niya yun para mahuli tayo. Saka isa pa, hindi ko hayaang gumawa ka ng anumang mapanganib para sa'yo. Pero kasi, kung wala tayong pera, hindi rin tayo makakarating sa Edelgarden. Kasi rin, ayoko sanang malagay ka sa panganib dahil lang wala tayong pera. Pero hindi ko rin naman nakakalimutan ang pangako ko sa'yong dadaling kita sa Edelgarden. God, Ah? talaga bang gusto mo akong protektahan hanggat kaya mo? Gusto mo bang may magawa para matupad mo ang pangako mo? Pinapangako ko yan. Mag-ingat ka rin. Patawad. Ren. Gusto lang kitang makasama ako. Gusto mo lang na makasama. Oo. Tama ka nga. Halika! Labanan natin silang lahat na magkasama tayo rin!
Tinatawagan namin ngayon ang Diyosa. Darating ang araw at ang kamatayan, ay ano na nga ba? Ano nga uli yun, Ren? At ang kamatayan ay hihimlay sa lupa. At anong ginagawa niyo dito, ha? Anong ginagawa nyo? Bakit kayo nakasuot ng ganyang costume? Meron kasi kaming mission ngayon eh. Mission pala, ha? Isa tong combat sports arena para sa mga pleasure na sumasali sa laban. Lahat sila umaasang mapanalunan ng premyong malaking pera. Teka, sasali rin kayo? Oh, Kud! Bakit mo nagagawa to? Ikaw na nakakaunawa kung gaano ka-importante pahalaga ng mga Edelrad! hindi ko naman iniisip yan eh. Saka ikaw nga to nagsabing kailangan kumita kami ng pera. Pero ang sinabi ko naman... May binitiwan akong pangako kay Ren na mararating naming dalawang Edel Garden. Pero Kud, okay lang ba to kay Ren ang makipagsapalaran sa ganitong klaseng lugar? Kunwari, wala lang akong alam tungkol dito. Basta hindi tayo nagkita. Una na kami! Okay lang kaya to, Siska? Sa ngayon, si Kud, hindi lang pera ang habol niya. Gusto rin niyang gamitin ang pagkakataon na lumaban sila ni Ren ng magkasama. Alam mo, sa isang banda, iniisip kong posible rin na anuman ang mangyari sa mga laban dito ngayong gabi. May mahanap tayong kasagutan para sa kanila at para rin sa atin. At saka kasi, bago tayo gumawa ng anumang hakbang para protektahan ng mga Edelrad, kailangan tayo muna nating dumating ang backup natin. Kaya dapat, siguraduhin nating wala makakahalata na taga-Ark-El tayo. Umasta tayo na, para mga regular na rin dito. Oo. Teka nga lang, yung mga tao dito pumupusta sa mga laban? Oo. Ibig sabihin, kung pupusta lang tayo sa mga kasali na sigurado tayo mananalo, sigurado rin na mananalo tayo ng malaking halaga, tama? Huh? Kung ganun pala, pumusta na lang tayo kila Kud. Sandali, teka lang muna. Kahit na alam nating napakalakas nga ni Ren, si Kud naman ang pleasure niya, kaya imposible ring maging malaki ang tsansa nilang manalo. May punto ka nga dyan. Pero tingin ko naman, may pag-asa sila kahit papano. Oo, tama ka. Pag nadala ng mga pangyayari si Kud, alam kong kaya niya maglabas ng napakalakas na puwersa. Magiging mahusay nga kaya si Kud sa laban? Hindi ka panipaniwala! Natalo ni Kud 1 year when ang kalaban niya! Napatumba niya ang kalaban niya si Badigo sa isang beses na pag-atake lang! Sa lakas ng kapangyarihan natin, magiging ganito lang kadali lahat ng laban. Diba, no, Ren? Oo. Yan ang ipinagmamalaki nating Team Rowan. Ibang-iba talaga sila ngayon, no? Ang husay ng atake at synchronization ng bawat pagkilos nila. Hindi ba, Siska? Siska? Matutupad na ang pangarap kong maging milyonarya! Odusol! Eurosloop! Baka pagod ka na, Ren. Hindi, ayos lang ako. Kung ganon, ituloy na natin ang susunod na laban! Sigurado na ako ngayon. Yan nga ang... Ate, huwag ka nang mag-alala. Baliwala sa akin ang sugat na to. Basta para sa'yo. Pero diba, si Mal na rin mismo ang nagsabi, huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Huwag ka na saan ang lumaban na ganyan ang kondisyon mo. Pakiusap, huwag mo namang puwersahin ang sarili mo. Sinabi na huwag ka mag-alala eh. Sinisiguro kong mananalo ako ngayong gabi. Mananalo ko at magiging malaya ka. Pasensya ka na sa akin. Ayos lang naman ako eh. Abangan mo na lang ako sa arena.
Kahit sino pa ang kalaban natin, talunin natin siya ha.